Si Sinbad, lingid sa kanyang kaalaman, ay isang miracle baby na ipinanganak sa Parthia na anak ng isang dating sundalo na nagngangalang Badir at ng kanyang asawa. Nakatira sila sa isang sinaunang mundo na puno ng digmaan at politika upang kontrolin ang mga patakaran sa buong kontinente. Noong ipinanganak si Sinbad, isang meteor shower ang nakita sa buong mundo, na itinuturing na isang senyales na siya ay nakatakdang gumawa ng magagandang bagay. Pinangalanan siya ng kanyang ama na Sinbad at ipinropesya na balang araw siya ang magiging pinakamahusay na seafarer sa buong mundo, at malalaman ng buong mundo ang kanyang pangalan. Makalipas ang ilang taon, at ngayon si Badir, na isang bayani ng digmaan, ay umalis sa mga digmaan at lumiko ng tinatahak patungo sa pacifism dahil nakita niya ang hindi mabilang nakakilakilabot na kaganapan ng dahil sa digmaan. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay mamuhay kasama ang kanyang pamilya, manghuli ng isda, magtanim, at magpahinga sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pumunta siya sa dagat, ngunit lumabas na si Sinbad ay nakasakay sa bangka nang hindi napapansin ni Badir. Nag-aalala si Badir tungkol kay Sinbad dahil ang dagat ay isang mapanganib na lugar, lalo na para sa isang 2 taong gulang, kaya nagpasya siyang bumalik sa baybayin. Sa sandaling mahuli niya ang isang pares ng isda sa kanyang pagbabalik, gayunpaman, dumating ang isang trahedya. Isang bagyo ang dumating na may kasamang kulog at malakas na bagyo ng hangin. Nakipaglaban si Badir sa mga alon ng dagat upang hindi tumaob ang bangka, ngunit biglang tumingin sa kanya si Sinbad at itinuro ang isang direksyon, sinabi sa kanya na pumunta sa direksyon na iyon. Si Badir ay nagpasya na makinig sa kanyang anak. Nakapagtataka, nakaligtas sila sa bagyo. Ang isang 2 taong gulang ay may mas mahusay na kasanayan sa pag-navigate sa dagat kaysa sa kanyang ama. 2 taon na ang lumipas mula noon, at ang maliit na si Sinbad ay 4 na taong gulang na ngayon. Hinihintay niya ang kanyang ama sa tabing dagat araw-araw habang dumadaan siya at nanghuhuli ng isda sa dagat. Talagang nabighani si Sinbad sa tubig at patuloy na hinihiling sa kanyang ama na isama siya, ngunit tumanggi ang kanyang ama, at sinabing ituturo niya kay Sinbad ang lahat kapag medyo tumanda na siya. Ang mag-ama ay nakaupo sa dalampasigan at nagsimulang kumain ng kanilang masarap na tanghalian nang pinuntahan sila ng isang grupo ng mga tao at nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Badir, na sinasabi sa kanya na siya ay isang taksil dahil sa pagtanggi na sumali sa digmaan, at siya ay isang duwag na tao sa hindi pagtulong sa kanyang bansa sa oras ng pangangailangan nito. Sinabi ni Badir na ayaw niyang lumahok sa anumang walang kabuluhang pagdanak ng dugo. Ngunit isa sa mga lalaki ang humawak sa kanyang kwelyo at sinimulan siyang insultuhin. Maya-maya pa, sinimulan na nila siyang bugbugin, at hindi man lang niya ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa kanila. Nagising siya pagkatapos ng ilang oras upang makita ang isang umiiyak na Sinbad na nakatingin sa kanya. Bumangon si Badir, nagkunwaring walang nangyari, bago kinuha ang pagkain at sinimulang kainin, na sinasabing masarap ang kanilang pagkain. Si Sinbad, gayunpaman, ay nagalit sa kanyang ama dahil alam niyang kung gugustuhin ng kanyang ama, maaari niyang talunin ang mga kalalakihan. Ngunit tinanggap niya lamang ang pambubugbog na parang isang ganap na talunan. Sinubukan ni Badir na magturo ng ilang moralistikong aralin kay Sinbad, ngunit sinabi ni Sinbad sa kanyang ama na siya ay isang mahinang nilalang at tumakbo pa uwi. Ang kanilang buong pamilya ay nakaupo para sa hapunan, at si Sinbad ay halatang galit parent. Lahat sila ay nagsimulang kumain, at hiniling ni Badir kay Sinbad na kumuha ng tubig mula sa balon, at si Sinbad ay sumunod ngunit sinabi pa rin na siya ay asar sa kanya. Tinanong ng kanyang asawa si Badir kung ito ay isang healthy na relasyon pa, na sinagot ni Badir na hindi niya alam pero dapat ay gumawa sila ng isa pang plano para sa kanilang pamilya. Sinabi sa kanya ni Ezra na magiging mahirap ang kanilang buhay dahil itinuring sila ng buong bansa bilang mga traidor at halos wala silang makakain. Bago makasagot si Badir, bumalik si Sinbad, sumisigaw na nakakita siya ng isang oso malapit sa balon. Pumunta si Badir upang suriin at lumabas na ang oso ay isang malaking sugatang lalaki lamang. Ginagamot nila ang lalaki, at kinabukasan ay nagising ang lalaki. Ipinaalam sa kanya ni Badir na ang kanyang anak ang nakahanap sa kanya at nagligtas ng kanyang buhay. Ang malaking tao ay nagpapasalamat kay Sinbad at sinabi kay Badir na siya ay isang naglalakbay na mangangalakal na ang barko na kanyang sinasakyan ay nawasak at siya ay nasugatan. Si Sinbad ay lubos na komportable sa paligid ng malaking tao para sa ilang kadahilanan. Sinubukan ni Sinbad na magsimula ng talakayan tungkol sa mga tao, ngunit binalaan siya ni Badir na tumahimik dahil magsasalita ang mga matatanda.
Gayunpaman, sinabi ng malaking tao kay Sinbad na mayroong isang grupo ng mga tao sa labas ng kontinenteng ito na may iba't ibang kulay ng buhok at kulay ng balat, at walang diskriminasyon sa mundong ito. Ang bawat isa ay nakatira sa bawat isa ng mapayapa. Nahumaling talaga si Sinbad sa ideya ng paggalugad sa mundo at nangarap maging King of the Pirates tulad ni Luffy. Sinabi ni Ezra kay Badir na dapat niyang sabihin sa malaking tao na maghanap ng bagong tirahan, dahil wala silang sapat na pagkain para sa kanilang sarili, at baka kumakain ng tao ang malaking lalaki para sa kanyang almusal. Matapos makinig sa payo ng kanyang asawa, nagpasya si Badir na gawin ang pinakamakatwirang bagay, nalabag sa anumang bagay at lahat ng sinabi ng kanyang asawa, at inaanyayahan ang malaking lalaki na manatili sa kanilang bahay hanggat gusto niya. Ang malaking lalaki ay dahan-daang nagsimulang maging mabuting kaibigan kay Sinbad, na nagsasabi sa kanya ng mga kwento bago matulog tungkol sa mga kontinente sa malalayong lugar, mga lugar na pinuntahan niya, mga taong nakilala niya, at ang mga field na pag-aari niya. Isang araw, nang nasa labas si Badir, nagising ang malaking lalaki at nag-impake ng kanyang mga gamit. Sinabi kay Ezra na nakapagpahinga na siya ng sapat at ngayon ay aalis na siya. Gayunpaman, bago siya makaalis, may mga lumitaw na mga sundalo, at nang makakita sila ng isang babae, itinulak nila ito palayo, dahil ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng babae sa kanilang buhay. Ang malaking tao, gayunpaman, ay lumabas at iniligtas sina Ezra at Sinbad. Ang lalaki ay nagsimulang sumigaw tulad ng isang maliit na batang babae, na gumising kay Sinbad, at kapag siya ay lumabas, nakita niya ang malaking lalaki na nakatayo na may espada sa kanyang kamay at dugo sa sahig, kasama ang mga patay na sundalo sa paligid niya. Mabilis niyang sinunggaban si Sinbad at dinala siya sa Central Market, pinagbantaan siyang papatayin kung hindi siya bibigyan ng mga tao sa lugar ng bangka na may pagkain at pera. Ibinunyag niya na siya ay isang especially iya para sa kaaway na army at walang pagmamahal sa bansang ito o sa mga taong ito. Si Ezra ay lumabas at nakikiusap sa mga tao na tulungan ang kanyang anak, ngunit lahat sila ay tumalikod at sinabi sa kanya na tawagin ang kanyang asawa, at iyon ang kanyang ginawa. Lumabas si Badir mula sa karamihan at sinabihan ang malaking lalaki na palayain ang kanyang anak ngunit tumanggi siya. Lumuhad si Badir at nagmakaawa sa kanya na palayain ang kanyang anak ngunit sinabi sa kanya ng malaking lalaki na ito ay para sa kanyang bansa. Nagalit si Badir, at sumugod siya sa kanya gamit ang isang espada at sa isang kisap mata ay sinaksak siya sa dibdib na pinatay siya kaagad. Sa sumunod na araw, gayunpaman, si Badir ay dinala ng mga gwardya dahil sa pagpapatira ng isang especially iya sa kanyang bahay. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalik siya mula sa kulungan, at mukhang siya ay tinorture. Siya ay pinasali muli sa digmaan at ipinadala sa mga frontliner, na iniwan sina Ezra at Sinbad upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang balita ng kanyang kamatayan, at sa isang kabaong, ibinalik ang kanyang espada, na ibinigay kay Sinbad. 10 taon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Ngayon si Sinbad ay isang matandang lalaki na handang harapin ang mundo at siguraduhin na ang kanyang ama ay hindi namatay ng walang kabuluhan. Sa pagitan ng dalawang imperyo, mayroong isang piitan na sinasabing may kapangyarihang lampas sa kaalaman ng tao. Ito ay isang lugar na parehong sinubukan ng Parthian Empire at ng Rame Empire na sakupin upang manalo sa digmaan. Parehong hindi nagtagumpay, dahil ang sinumang pumasok sa piitan ay hindi na bumalik. Sa isang lungsod na tinatawag na Camtasia, ang kariton ng merchant ay pinahinto ng isang grupo ng mga dating militar na nagtangkang magnakaw mula sa kanila. Mabilis silang natalo ni Sinbad. Ang mga mangangalakal ay nag-aalok sa kanya ng mga gantimpala bilang kapalit sa pagligtas sa kanila. Sa likod ng bagon, nakita nila ang isang manlalakbay na nagngangalang Yunan na nagtatago sa ilang mga basket na may mga prutas. Dinala niya si Yunan pabalik sa kanyang tahanan at inalok siya ng isang lugar na matutuluyan, na tinanggap niya. Sa nayon, siya ay minamahal ng lahat at tinutulungan silang pangalagaan ang nayon. Lubos na naantig si Yunan sa kanyang kabaitan sa lahat ng nakapaligid sa kanya, lalo na sa kanyang ina. Sa gabi, isang grupo ng mga sundalo, kasama ang kanilang Commander Draken, ang patungo sa kanilang nayon upang dalhin si Sinbad, na umiiwas sa kanyang pagsali para sa digmaan. Kinabukasan, bago umalis si Sinbad para magtrabaho, sinabihan niya si Yunan na maaari siyang manatili hanggat gusto niya, na siya namang nagsabi sa kanya na magpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay pagkatapos niyang maglibot sa nayon.
Pagkatapos niyang umalis, ikinuwento ni Ezra kay Yunan ang lahat ng tungkol sa kanyang anak at kung paano siya naging katulad ng kanyang ama at nagmamahal sa kanyang pamilya ng may parehong hilig. Sinabi niya sa kanya kung paano naniwala ang kanyang asawa na may kapangyarihan si Sinbad na baguhin ang kanyang kapalaran. Sinasabi niya sa kanya na pakiramdam niya ay pinipigilan niya ang kanyang anak mula sa kanyang tunay na kapalaran. Hinihiling niya sa kanya na gabayan si Sinbad dahil mas marami siyang karanasan bilang manlalakbay kaysa sa kanya. Dumating ang isang lalaki at sinabi sa dalawa na nahuli si Sinbad ng ilang sundalong militar. Inutusan siya ni Drake na sumali sa militar, tumanggi siya at sinabi sa kanila na hindi sila kasangkapan para sa kanya at hindi siya sasali sa digmaan. Ang commander ay hindi umaatras at pinagbantaan siya, at kung hindi siya sasali sa militar, siya at ang kanyang ina ay papatayin dahil sa pagtataksil. Nang maglaon, ipinaliwanag niya kay Sinbad na ang pagsali sa militar ay nangangahulugan ng pagpapadala sa piitan, na kung saan ay isang sentensya ng kamatayan, at para sa kanya, ang hindi pagsali sa militar ay nangangahulugang pinapatay din. Ipinaliwanag ni Sinbad na hindi pa siya maaaring mamatay, dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang ina at lahat ng iba pa sa nayon. Ang walang katapusang digmaang ito ay nagdulot ng pagkasira ng kanyang imperyo, at gusto niyang pagandahin ito. Sinabi sa kanya ni Drake na dapat siyang pumunta sa tore. Kung talagang nasira ang imperyo, dapat niyang makuha ang kapangyarihan ng piitan para maging hari at iligtas ang imperyo ng mundo gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinabi niya sa kanya na tanggapin ang kanyang kapalaran at makuha ang kapangyarihan ng isang hari. Pagkatapos niyang sabihin ito, siya ay umalis. Tinanggap ni Sinbad ang kanyang mga salita at nagpa siya na pumunta sa piitan, ngunit hindi niya maaaring kausapin ang kanyang ina tungkol dito. May hinala na ang kanyang ina sa kanyang desisyon, kaya binigay sa kanya ang espada ng kanyang ama para dalhin. Sinabi niya sa kanya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang kapalaran at naayaw niyang pigilan siya. Sa labas ng piitan, naghahanda si Drake na pumasok kasama ang kanyang hukbo, ngunit bago niya magawa ito, dumating si Sinbad at ibinalita sa harap ng militar na kukunin niya ang kapangyarihan ng piitan para sa kanyang sarili upang iligtas ang imperyo at baguhin ang mundo. Iniwan ang militar sa likod niya, tumakbo siya sa piitan. Sa loob ng piitan ay ang mga ruins ng isang magandang lungsod na inangkin ng mga dragons. Namangha si Sinbad habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin sa kanyang paligid at pagkatapos ay bigla niyang narinig ang mga sigaw ng mga lalaki. Ang hukbo ni Draken ay inaatake ng mga dragons, at lahat sila ay napatay. Si Draken ay nakikipaglaban sa isang dragon na nagtulak sa kanya patungo sa gilid ng bangin at muntik na siyang mapatay, ngunit siya ay iniligtas ni Sinbad, at ang dalawa ay sabay na tumakas. Nagtatalo sila nang lumipad sa ibabaw nila ang hari ng mga dragon. Pumunta sila sa pugad nito at nakita ang hari ng mga dragon na napapalibutan ng lahat ng iba pang mga dragon at sa likod ng mga dragon ay isang pinto. Iminumungkahi ni Drake na gamitin si Sinbad bilang isang decoy, ngunit siya ay tumanggi. Tinanong niya siya kung gaano karaming mga sundalo na ang isinakripisyo dito ng kanilang mga kasamahan noon, at sinabi sa kanya ni Drake na hindi mahalaga iyon, dahil ang pagkamatay para sa kanilang bansa ay ang pinakamataas na karangalan ng isang sundalong Parthian. Iniwan niya si Sinbad at umalis na mag-isa para pumunta sa pinto. Sa sandaling makarating siya doon, ang pinto ay hindi magbubukas, at siya ay nakita ng hari ng dragon. Iniligtas siya ni Sinbad, ngunit hiniling sa kanya ni Drake na patayin siya habang siya ay natakot sa harap ng kaaway at nabigo bilang isang sundalo. Sinabi sa kanya ni Sinbad na ang hindi gustong mamatay ay hindi nakakahiya. Sinabi niya sa kanya na ang emperador o ang militar ay walang iba kundi ang ipadala ang mga tao nito upang mamatay. Nais niyang baguhin ito at lumikha ng isang bansang nagpoprotekta sa mga tao nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kalasag at ginamit ang mga geyser para tumaas habang iniiwasan ang lightning breath ng dragon at pinapatay ito. Sa pamamagitan ng pagpatay sa dragon, nakakakuha sila ng mga susi para mabuksan ang pinto. Pareho silang tumatawid at nakatalikod sa isa't isa habang sabay nilang tinatalo ang maraming halimaw. Sa daan, pareho silang bumubuo ng isang bono at napagtanto na ang mga opinyon nila sa isa't isa ay mali. Dumating sila sa templo kung saan nakahanap si Sinbad ng mahiwagang lampara na naglalaman ng Baal, ang Genie of Wrath at Heroism, na may kapangyarihang gawing Panginoon niya ang isa sa kanila at bigyan siya ng kapangyarihan ng hari. Nag-aaway ang dalawa para kunin ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, ang nagwagi ay si Sinbad.
Sa labas ng tore, naghihintay ang mga sundalo ng emperador na kunin ang kapangyarihan at kayamanan ng piitan mula sa nag-aangkin nito. Tumanggi si Sinbad at idineklara ang kanyang sarili laban sa emperador. Sinubukan nilang atakihin siya, ngunit nakatakas siya sa tulong ni Yunnan, na nagtuturo sa kanya kung paano i-unlock ang kanyang mga kapangyarihan. Sa kanyang bayan, nalaman niyang 2 buwan na siyang nasa piitan at ang kalusugan ng kanyang ina ay lumala ng mga panahong iyon. Habang binibisita siya nito, sa tingin niya ay ama niya ito at nagsimulang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa paglaki ng Sinbad. Sinabi niya sa kanya na kinuha ni Sinbad ang kanyang espada at nagpunta sa isang pakikipagsapalaran. Ipinagmamalaki niya kung gaano siya lumaki upang maging katulad ng kanyang ama, at mahal na mahal niya ito. Di nagtagal pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, namatay siya. Siya ay sikat na ngayon sa buong imperyo bilang isang bayani sa pagkatalo sa hari ng dragon at isang taksil sa imperyo. Siya ay umalis sa isang bangka sa buong mundo upang baguhin ito. Matapos talunin ni Sinbad ang hari ng mga dragon, maraming iba pang katulad nito ang lumitaw sa buong mundo. Sinubukan ng maraming tao na talunin ang mga piitan na ito, ngunit walang nagtagumpay. Kilala na siya ngayon bilang master ng piitan at kasalukuyang nawawala sa isang lugar na tinatawag na Imuchak kung saan nahanap niya sina Hoho at Pipirika na nakikipaglaban sa isang halimaw. Ngunit bago sila mapatay ng halimaw, dumating si Sinbad sa takdang panahon, pinatay ang halimaw at iniligtas sila. Si Draken ay binigyan ng isa pang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili ng kanyang kapatid na si Barbarossa. Siya, kasama ang mga lihim na puwersa ng emperador, ay ipinadala kay Sinbad upang patayin siya at kunin ang kanyang espada. Sinabi ni Sinbad kay Hoho na siya ay matapang sa pagharap sa napakalaking halimaw gamit lamang ang isang salapang. Hindi nagtagal, nagising si Pipirika at binati ang kanyang kapatid, at sinabi kay Sinbad na Hoho ang pangalan ng bata para sa kanyang kapatid, at dahil natalo na niya ang halimaw, sa wakas ay makakapili na siya ng pangalan ng isang mandirigma. Hiniling ni Sinbad na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa Imuchak at sa pinuno nito. Sinabi nila sa kanya na ang kanilang ama ang pinuno, at hiniling niya na isama nila siya. Binabalaan siya ni Hoho na ang mga tao ng Imuchak ay hindi malugod na tinatanggap sa mga tagalabas. Sinabi niya sa kanila na hindi ito nakakaabala sa kanya at gusto niyang makakilala ng mga bagong tao at makaranas ng mga bagong kultura sa kanyang pakikipagsapalaran upang baguhin ang mundo. Dinala nila siya pabalik sa kanilang nayon upang makipagkita sa pinuno. Ang nayon ay naghahanda para sa Maharagan, isang kapistahan upang ipagdiwang si Hoho para sa pagiging isang mandirigma. Sinabi ng hepe sa kanyang mga anak na nakatuklas sila ng isang piitan at naplano niyang ipadala ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ping iyon, inatake siya ng commander ng kaaway, si Jafar. Tinalo siya ni Sinbad, ngunit nagawa niyang makatakas at nangako na siya ang papatay sa kanya. Hoho, nakonsensya sa hindi pagpatay sa halimaw at panlilinlang sa lahat, nagpa siya na pumunta sa piitan at patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na mandirigma. Sinundan siya ni Sinbad para mapanatili siyang buhay. Sa loob ng piitan, si Hoho ay inatake ng isang grupo ng mga butterfly monster at tumalon sa isang ilog upang iligtas ang kanyang sarili. Pumasok siya sa silid na may pintuan na patungo sa treasure room, kung saan natalo niya ang halimaw ngunit nakaharap ni Jafar, Mahad, Draken, at Fulan. Dumating si Sinbad at iniligtas siya bago magsimula ang labanan. Hindi nagtagal ay natalo sila at nakatakas sa tubig. Ang tubig ay pinalamig ni Fulan, at halos hindi sila makatakas bago pumasok sa pinto. Binibigyan ni Fulan ang mga miyembro ng kanyang pangkat ng ilang mga healing potion. Naghihinala si Draken sa potion ngunit hindi nagkomento dito. Sa loob ng templo, ipinatawag ni Draken ang genie na kilala bilang Balipor. Ipinahayag niya na si Fulan ay isang mangkukulam at pinalayas siya sa piitan, na may naiwan na lamang na manika. Ang bruho ay ipinahayag na nagtatrabaho para sa kapatid ni Draken, si Barbarossa, na nagnanais na kunin ang kapangyarihan ng hari para sa kanyang sarili. Sinubukan ni Draken na kunin ang kapangyarihan ng isang hari ngunit itinuring na hindi karapat-dapat. Di nagtagal, dumating din sina Sinbad at Hoho, at sinabi ni Balipor sa kanila na sino mang makahuli sa Minipor ay maaaring magkaroon ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kung hindi nila ito magagawa, sila ay makulong sa piitan magpakailanman. Sinusubukan ng lahat na kunin siya ng mag-isa ngunit hindi ito nagtagumpay.
Sinabi ni Sinbad sa iba na ang tanging paraan upang mahuli siya ay sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigay ng patas na pagkakataon sa lahat na makuha siya. Kapag naghinala ang iba, sinabi niya sa kanila na mayroon na siyang genie. Dinala ni Sinbad ang iba para tulungan siyang mahuli si Minipor. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang plano para sa kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa lahat ng kanilang kapangyarihan na pinagsama. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang plano na gamitin ang kapangyarihan ng sasakyang dagat ng hari upang lumikha ng isang bagong bansa na magbabago sa mundo. At hiniling niya sa iba na samahan siya sa isang pakikipagsapalaran sa buong mundo. Bago sila makapagbigay ng kanilang sagot, si Jafar at ang kanyang mga tauhan ay dinaig ng kapangyarihan ng itim na rock at naging mga demonyo. Sinabi ni Valipor sa kanila na ang tanging paraan para pigilan ang demonyo na ganap na mabuo ay ang patayin ang lahat ng sisidlan na may kapangyarihan ni Baal. Ngunit tumanggi si Sinbad at nagpahayag na ililigtas niya ang lahat ng kanyang mga kasama. Sina Sinbad, Jafar, at Draken ay lumaban sa demonyo. Inutusan sila ni Draken na talunin ang mga halimaw at mabuhay. Hindi sumang-ayon si Valipor at sinabi sa kanila na ang mga tao na kinuha ng demonyo para sa sisidlan nito ay buhay sa dibdib nito, at ang tanging paraan para talunin ito habang pinananatiling buhay ang iba ay ang gumawa ng isang malakas na pag-atake sa gitna nito. Lahat ng tatlong lalaki ay nagtutulungan at tumulong na bigyan ng pagkakataon si Sinbad na gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa demonyo. Habang papatayin na niya ang demonyo, ipinadala ni Folon ang isa sa kanyang mahika at kinuha ang kanyang espada. Sa pamamagitan ng magic, inihayag ni Barbarossa kay Draken na siya ay inihayag na patay na sa imperyo at na siya ay isang kahihiyan sa kanyang pamilya. Si Draken ay nawalan ng pag-asa, ngunit si Sinbad ay tumangging sumuko, kahit na si Ho-Ho ay nahuli ng demonyo at siya ay pinalo ng masama nito. Si Ho-Ho, na inspirasyon niya, ay tumakas mula sa demonyo at sa tulong ni Draken, natalo ito. Hindi pa tapos ang laban habang sinusubukan ng demonyo na buhayin ang sarili sa pamamagitan ng paggamit sa pinuno bilang ideal core nito. Sinabi sa kanila ni Valipor na kung matalo nila ang demonyo, papatayin nila ang bata. Sinubukan ni Sinbad na hilahin si Jafar palabas ng demonyo para iligtas siya. Nagbabala siya na sa paggawa nito, maaari siyang mapatay, ngunit sinabi niya na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang mga kasama. Nadala siya sa mga alaala ng bata, kung saan sinabi sa kanya ni Baal na kailangan niyang kausapin siya at iligtas siya, kung hindi, mahuhulog si Jafar sa kadiliman at hindi na babalik. Sa loob, makikita si Jafar na nakikipag-usap sa kanyang dating sarili, na umiiyak at tumatawag sa kanyang mga magulang. Pinatay niya sila. Sinabi ni Jafar sa kanyang sarili na walang silbi ang pag-iyak dahil wala na silang bahay. Kailangan niyang patayin ang kanyang mga magulang dahil wala siyang ibang pagpipilian. Niyakap ni Sinbad si Jafar at sinabi sa kanila na magbibigay siya ng tahanan para sa kanya, na ililigtas niya siya, at pagkatapos ay hindi na niya kailangang mabuhay ng mag-isa. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas siya mula sa pagkahulog sa kasamaan at pagiging isang demonyo. Matapos maligtas ang lahat, hiniling ni Valipor sa kanila na piliin ang sisidlan ng hari sa kanila, at pinili nila si Sinbad. Lahat sila ay lumabas sa labas ng piitan kung saan naghihintay ang pinuno ng Imochak kasama ang kanyang hukbo. Nagpasya si Draken na bumalik sa Empire. Alam niyang ito ay isang panganib at maaaring ipapatay siya ng kanyang kapatid dahil sa pagtataksil, ngunit nagpasya siyang kunin ang pagkakataon dahil mayroon siyang isang taong protektahan sa kanyang tahanan. Ngunit bago siya umalis, natanggap niya ang pagpapala ng magoy ng hari at ng mga genies nito. Siya ang unang mandirigma na nakakuha nito, ngunit hindi pa niya alam kung paano ito gamitin. Sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang desisyon na umalis kasama si Sinbad na may basbas ng pinuno at ang kanyang bagong asawa, si Hina-Ho-Ho ay umalis. Si Sinbad ay hindi lamang kilala ngayon bilang conqueror ng piitan kundi kilala rin bilang isang mangangalakal sa isang barko na ibinigay ng Imochak. Sina Sinbad at Jafar ay tinuruan tungkol sa iba't ibang bagay na dapat nilang matutunan upang maging merchant ni Lady Yerumo. Di nagtagal pagkatapos nilang makarating sa kanilang unang destinasyon, ang Rame Empire. Ang Rame Empire ay ang pinakamakapangyarihang empire na may pinakamalaking teritoryo. Ito ay mas mayaman kaysa sa maritime na bansang Balbad at ito ang pinakamayamang bansa sa mundo. Sinusubukan ni Sinbad at ng kanyang mga tauhan na ibenta ang kanilang mga paninda, ngunit hindi nila magawa dahil wala pa silang pag-aproba mula sa Merchant Union.
Si Harold, isang mangangalakal mula sa Yun-Ayon, ay dumating at binili ang lahat ng kanilang mga paninda mula sa kanila. Sa una, iniisip nila ito bilang isang mahusay na deal, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na muli niyang ibinenta ang lahat ng kanilang mga kalakal para sa 10 beses ang presyo. Ang iba ay galit na galit, ngunit sinabi sa kanila ni Sinbad na ito ay kung paano ginagawa ng mga mangangalakal ang kanilang trabaho. Pinabalik niya ang kanyang mga tauhan sa Imochak upang magbalik ng mas maraming kalakal habang nakuha niya ang pag-aproba ng Yun-Ayon. Muli niyang nakilala si Harold at hiniling sa kanya na ituro sa kanya ang kanyang mga paraan ng pagnenegosyo. Tinanong siya ni Harold kung paano niya nakuha ang pahintulot ng Imochak na ipagpalit ang kanilang mga paninda. Sinabi niya sa mga ngalakal na isang sikreto na sasabihin lamang niya sa kanya kung pumayag siyang maging kanyang kasama. Bilang kapalit ng kanyang kaalaman sa Rame Empire, sasabihin ni Sinbad kay Harold kung paano siya nakakuha ng pahintulot na ipagpalit ang mga produkto ng Imochak. Sinabi ni Harold na ang pagiging kasama niya ay magdadala sa kanya sa pagkawala, ngunit pumayag siyang makinig kay Sinbad. At kaya, sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran bilang isang dungeon master, kung paano niya natalo ang mga dungeon at naging sisidlan para sa 2 King's Powers. Sa pagtatapos ng kwento, sinabi sa kanya ni Harold na mayroon siyang mahusay na paraan ng paglalahad ng kanyang mga kwento at nabubuhay siya sa isang buhay na pangarap lamang ng marami. Tinanong niya kung ano ang balak gawin ni Sinbad sa kanyang mga kapangyarihan, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang gumawa ng sarili niyang bansa na magpapabago sa mundo. Tinawag niyang immature si Sinbad, ngunit sinabi pa rin niya sa kanya kung paano makukuha ang pag-aproba ng Merchant Yun-Ayon. Sinabi niya sa kanya na isusulat niya ang liham ng pag-aproba kay Sinbad kung makakapagtaas siya ng 10,000 gintong barya na admission fee sa isang buwan. Makalipas ang isang buwan, nang bumalik si Harold, nalaman niyang kumikita si Sinbad sa pamamagitan ng pagkukwento ng kanyang pakikipagsapalaran sa mga tao ng lungsod. Pagkatapos ng kwento, sinabi niya kay Harold na nakuha niya ang ideya mula sa kanya at pinupuri ang kanyang mga kasanayan sa pagkukwento. Inamin ni Sinbad na hindi pa rin siya nakakagawa ng 1,000 gintong barya gaya ng napagkasunduan nila, ngunit humihingi siya ng karagdagang oras at nangakong panatilihin ang kanyang bahagi ng deal. Ibinigay sa kanya ni Harold ang mga barya at sinabi sa kanya na bayad niya ito sa pakikinig sa kanyang kwento at susuportahan ng kanyang kasama si Sinbad at ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay ipinahayag na si Harold ay talagang ang ika-22 hari ng Balbag, si Haring Rashid. Habang nangongolekta si Sinbad ng pera para sa Merchant Yun-Ayon, ang kanyang mga crew ay naglalayag sa karagatan at nagsusumikap na ipagmalaki ang kanilang pinuno, lalo na si Jafar, na nagpasya na protektahan si Sinbad mula ngayon. Pagkatapos maging miyembro ng Merchant Yun-Ayon, nasasabik si Sinbad na iset up ang kanyang shop, ngunit sinabi sa kanya ni Haring Rashid na kailangan pa niyang kumita ng mas maraming pera para sa tindahan mismo, isang bodega, at isang karwahe para sa transportasyon. Mayroong 2 pinakamahalagang uri ng entertainment sa Rame, gladiator fights at theater. At dahil walang pagmamay-ari si Sinbad, iminumungkahi ni Rashid na subukan niyang sabihin ang kanyang kwento sa isang amphitheater, dahil kikita siya ng mas maraming pera kaysa sa pagkukwento nito sa mga lansangan. Binalaan din siya nito na layuan ang mga gladiators, dahil magdudulot lamang ito ng gulo sa kanya, lalo na kung mapipilitan siyang makipaglaban sa mga hayop. Sumang-ayon si Sinbad at naghanda para sa pagtatanghal. Sa barko, ipinahayag na si Narura at Hinahoho ay may anak na ngayon ay pinangalan ng Kiko. Sa amphitheater, lahat ay naghihintay upang makita ang pagganap ng master ng piitan. Biglang lumitaw si Sinbad at hinahangaan ang lahat sa kapangyarihan ni Baal at Valipor. Ang lahat ay nasiyahan sa kanyang pagganap, at sa lalong madaling panahon siya ay naging tanyag sa Rame Empire. Ang mga tao mula sa malayo ay pumupunta upang makita ang kanyang kapangyarihan at makinig sa kanyang mga kwento. Pinasalamatan ni Sinbad si Rashid sa pagbibigay sa kanya ng ideya, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng mas malaking lugar para mag-perform para mapanood ng lahat ang kanyang performance. May ideya siyang magtanghal sa Coliseum. Samantala, ang mga crew ay bumalik sa Rame, at ipinadala ni Sinbad ang isa sa kanyang mga bagong manggagawa upang kunin sila. Dumating sila sa Coliseum sa oras upang panoorin ang kanyang pagganap. Habang ang lahat ay abala sa panonood ng kanyang pagganap, nagawa ni Kiko na tumakas. Hinabol siya ni Jafar at natagpuan siya sa mga kamay ng halimaw ng Coliseum.
Si Jafar ay nakikipaglaban sa isang halimaw kasabay ng pagbibigay ni Sinbad sa kanyang pagganap. Halos mawalan siya ng pag-asa bago maalala ang lahat ng ginawa ni Sinbad para iligtas siya, at ginaisang niya ang pagpapala ng magoy ng hari. Gamit ito, natalo niya ang halimaw bago mamatay. Nang magising siya at matagpuan si Sinbad sa tabi niya, sinabi niya sa kanya na habang nakikipaglaban siya sa halimaw, may kidlat na lumabas sa kanyang talem. Sinabi sa kanya ni Sinbad na siya ang unang Jinn warrior. Kinagabihan, nagpasalamat ang babaeng may asol na buhok kay Jafar sa pagligtas sa kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na siya ay may gininto ang puso at isang araw ay magiging isang dakilang tao. Sinabi rin niya sa kanya na ipinagmamalaki niyang tawagin silang kanyang unang anak. Kinabukasan, ipinakita ni Sinbad sa kanyang mga tauhan ang tindahan na ginawa niya sa loob ng ilang oras. Lahat sila ay humanga sa malaking tindahan at nagtatanong kung paano niya ito ginawa. Sinabi niya sa kanila ang lahat salamat sa kanyang tagapagturo na si Rashid. Sinabi ni Rashid kay Sinbad na aalis siya at iniimbitahan siya sa kanyang kastilyo tuwing may oras siyang bumisita. Pinayuhan din niya siya na magsulat ng isang libro sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Kinukuha ni Sinbad ang kanyang payo at sumulat ng sariling talambuhay. Orihinal na nilalayong ibenta para sa pag-promote ng kanyang tindahan, sa lalong madaling panahon ito ay naging malawak na sikat at napunta sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamahusay na kwento, The Adventures of Sinbad. Samantala, nagpatuloy si Sinbad sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran upang simulan ang Sindria Trading Company. Ang kanilang susunod na pakikipagsapalaran ay sa Citizen Kingdom, ang Kingdom of Purity, na kilala sa paggawa ng pinakamagandang metal sa mundo. Ang kaharian ay kilala sa mga relihiyosong paniniwala nito, ipinagbabawal ang pakikipagkalakalan sa ibang mga kaharian ngunit kamakailan ay nagsimulang makipagnegosyo sa Rame Empire. Gusto ni Sinbad at ng kanyang mga tauhan na maging isa sa mga unang makipagkalakalan sa kanila upang kumita ng malaking kita. Kaya naman, kasama sina Jafar at Hinahoho, pumunta sila sa bansa para doon magnegosyo. Pagdating nila sa kaharian, nalaman nila na ang tanging paraan para magnegosyo doon ay ang pagkakaroon ng pakikisama sa kanila, at ito ay makukuha lamang sa pakikipagkaibigan sa kabalyero na nagngangalang Darius. Buong araw sinusubukan ni Sinbad na kausapin si Darius ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa kanyang unang pagsubok, kumikinang ang simbolo sa kanyang espada, ngunit hindi pa rin siya kinakausap ni Darius. Sa kabuuan ng kanyang hindi matagumpay na plano ng paggamit ng pagkakaibigang ito, ang tatlo ay sinusundan ng isang tao. Nang maglaon ay nabunyag na ang kanyang anak na si Leox ay napaka-curious tungkol sa labas ng mundo ngunit ipinagbabawal na umalis dahil sa kanyang katayuan bilang isang kabalyero. Hiniling niya kay Sinbad na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang pakikipagsapalaran. Pumayag naman siya at binigyan pa siya ng kopya ng libro niya. Hanga si Leox sa lahat ng mga kwentong naririnig niya at ngayon ay mas determinado siyang makita ang mundo para sa kanyang sarili. Sinubukan niyang bumalik kay Sinbad kinabukasan, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya na bilang isang kabalyero, hindi niya ito magagawa. At kailangan niyang magpakita ng tamang halimbawa para sa kanyang nakababatang kapatid na si Spartacus. Nakipagtalo sa kanya si Leox na wala siyang pakialam sa bansa na nagpapanatili lamang sa kanya na nakulong at inaalis ang kanyang kalayaan. Gusto niyang tumakas doon at hindi na bumalik. Sinampal siya ng kanyang ama bago sila parehong galit na umalis. Pumunta siya kay Sinbad at nakiusap sa kanya na dalhin siya sa isang pakikipagsapalaran kasama niya. At kasabay nito, dumating si Spartacus at nagmamakaawa sa kanyang kapatid na bumalik. Siya ay tumanggi at sinabi sa iba na mayroon lamang dalawang paraan ng pag-alis sa mga kabalyero. Ang isa ay sa pamamagitan ng kamatayan, at ang isa ay hindi mas mabuti. Upang iwanan ang mga kabalyero, kailangan niyang labanan ang kanyang ama sa isang tunggalian hanggang sa kamatayan, at pagkatapos lamang siya makakaalis. Pinapanto niya ang kanyang kapatid upang bumalik sa kanilang ama at sabihin sa kanya ang kanyang mensahe. Kinabukasan, nakipagkita si Yunan kay Sinbad at sa kanyang mga kaibigan at sinabi kay Sinbad na may iba pa sa buong mundo na nakakuha ng mga piitan, ibig sabihin ay hindi na siya ang tanging master ng piitan. Sinabi niya sa kanya na mayroong isa sa kanyang sariling bansa, Parthevia, at isa sa Sasan Empire ang King Knight. Tinanong siya ni Yunan kung ano ang balak niyang gawin ngayon at may mga katulad niya. Sinabi niya sa kanya na narito lamang siya upang makipag-ayos kay Darius upang magtatag ng kalakalan at wala siyang intensyon na labanan siya.
Sinabi ni Yuna na inaasahan niyang makita ang dalawang mananakop sa piitan na naglalaban, habang siya ay nawawala. Ang tatlo ay dumating sa oras upang makita Leok's duel sa kanyang ama. Sa una, mukhang siya ay nanalo, ngunit hindi nagtagal ay ginamit ni Darius ang kapangyarihan ng kanyang sandata upang gumawa ng isang kalasag, at kasama niyan, nagawa niyang talunin siya. Sinabi niya sa kanya na bibigyan niya siya ng marangal na kamatayan, at nang malapit na niyang ihatid ang pangwakas na suntok, pumasok si Sinbad. Sinubukan ng mga kabalyero na pigilan si Sinbad, ngunit sinabihan sila ni Darius na tumayo. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kapangyarihan ni Baal sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Tinanong ni Darius kung sino siya, at sinabi niya sa kanilang lahat na ang kanilang King Knight ay hindi isang pinili ng Diyos kundi isang tao lamang. Walang naniniwala sa kanya, kaya hinahamon niya ito sa isang tunggalian. Kung mananalo si Sinbad, sasama rin si Leok sa kanya, at ang kalakalan ay itatatag sa kanyang kumpanya. Kapag natalo siya, papatayin siya. Sinabi ni Leok kay Sinbad na hindi siya maaaring manalo laban sa kanyang ama at hinihimok siyang umalis, ngunit hindi siya nakinig. Magsisimula na ang laban, at pareho silang magkatugma sa lakas. Nabigo nito si Sinbad, at ginamit niya ang buong kapangyarihan ni Baal para ibahin ang sarili bilang isang half-gen sorcerer. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para bumagsak sa bubong ng punong tanggapan ng kabalyero kasama si Darius. Sa bundok, nang makitang hindi pa rin siya kumbinsido, ginagamit ni Sinbad ang kanyang kapangyarihan upang magukit ng isang butas sa maraming bundok sa isang galaw. Sinabi niya kay Darius na ito ang tunay na kapangyarihan ng mga dungeon at ngayong nakuha na ito ng mga tao sa buong mundo, malapit na nitong ihagis ang mundo sa kaguluhan. Sinabi sa kanya ni Sinbad na gusto niyang pigilan ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng paglikha ng sarili niyang kaharian. Para magawa ito, kailangan niya ng mga kaalyado at nais niyang maging isa sa kanila ang kanyang bansa. Ang sabi niya ay pareho nilang mapoprotektahan ang isa't isa kung papayag siya. Bumalik sa mga kabalyero, ang iba ay malapit ng atakihin ng mga kabalyero upang malaman na ang kanilang laban ay tapos na kapag bumalik ang dalawa. Sinabi sa kanila ni Sinbad na ang kanilang laban ay isang tabla, dahil pareho nilang napagtanto na sila ay nagtataglay ng kapangyarihan ng iisang Diyos at nawalang saysay ang pakikipaglaban. Sinabi ni Darius sa iba na si Sinbad ay isang alagad ng Diyos tulad niya at na sila ay magtatatag ng magandang relasyon sa kanya mula ngayon. Habang paalis siya upang sundan si Sinbad, hinarang ng kanyang ama si Leok na nagsabi sa kanya na ang dahilan kung bakit niya ito pinigilan sa pag-alis ay dahil nagseselos siya sa kanya. Bilang isang binata, gusto na rin niyang malaman ang tungkol sa mundo ngunit hindi niya ito maipahayag tulad ni Leok. Inutusan niya siyang sundan si Sinbad sa isang palabas ng kanilang alyansa at makita ang mundo para sa kanya. Sinabi ni Leok sa kanyang ama na siya ay naging napakalakas dahil sa kanya at nananatili siya sa kanyang mga ideya at paniniwala. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, umalis siya para sumama kay Sinbad, na nagsabi sa kanya na siya na ngayon ang may pananagutan sa lahat ng relasyon nila ng Partevia. Dumating si Spartos upang magpaalam sa kanyang kapatid at ipinangako sa kanya na isang araw ay magiging isang kabalyero at susunod sa kanyang mga yapak at makikita ang mundo. Tinanong ng mga kabalyero si Darius kung ito ang pinakamahusay na desisyon na ipadala si Leok kasama si Sinbad pagkatapos niyang matalo sa tunggalian, at sinabi niya sa kanila na ang kanyang kapalaran ay sumama sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya ang alamat ni Sasen tungkol sa isang panahon na ang mundo ay puno ng mga impurities. Ang mga taong kilala ngayon bilang mga tao ng Sasen ay dumating sa kanilang lupain at ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos na kanilang dinala kasama nila upang maalis ang lahat ng mga impurities. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ginamit ng dakilang hari na nagpoprotekta sa kanilang mga ninuno at nagdala sa kanya ng panahon ng kapayapaan. Naniniwala siya na si Sinbad ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan gaya ng dakilang hari at na itinatag niya ang alyansang ito sa kanya dahil nakita niya ang Diyos sa kanya. Namangha si Leok sa wakas na makita ang mundo at maranasan ang kagandahan nito para sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Sinbad na natatakot siya na ang mundo ay hindi mabubuhay sa mga kwento na sinabi sa kanya at na siya ay mabibigo. Ngunit ngayon, sa wakas ay makita na niya ang mundo para sa kanyang sarili, hindi na niya iyon nararamdaman at gusto niyang makita ang higit pa sa mundo. Tinanong niya kung saan sila pupunta pagkatapos nito, at sinabi sa kanya ni Jafar na pupunta sila sa isa pang maliit na bansa na tinatawag na Artemira Kingdom. Artemira Kingdom ay matatagpuan sa southeast region ng kontinente.
Ito ay isang bansa na mas maliit kaysa sa Sassen Kingdom. Naninirahan sila sa dulo ng isang lambak at nagtatago mula sa ibang bahagi ng mundo. Imposible para sa karamihan ng mga tao ang makarating doon, at ang mga nakakarating doon ay kadalasang tinatanggihan, dahil karamihan sa Artemira Kingdom ay binubuo ng mga babaeng maingat sa mga lalaki. Sa kanilang pagpunta sa Artemira Kingdom, nakipag-ugnayan ang crew sa dalawang babaeng lumilipad sa isang malaking ibon. Sinabi sa kanila ng mga babae na ang mga huling taong nagtangkang pumunta sa kanilang kaharian ay tumakas. Tiniyak ni Sinbad na makikita niya sila sa kaharian sa lalong madaling panahon. Ang paglalakbay sa lambak sa paglalakad ay nagpapatunay na isang hamon para sa kanilang lahat. Sinubukan ni Sinbad na gamitin ang kanyang kapangyarihan para pumunta sa kaharian ngunit pinigilan siya ni Jafar, na nagsabi sa kanya na kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, mas magiging maingat sa kanila ang mga tao ng Artemir. Isang buong araw bago nila marating ang kaharian. Ang mga tao doon ay nakatira sa mga bahay na inukit sa gilid ng mga bundok, at ginagamit ang mga ibon bilang paraan ng transportasyon. Sa palasyo ng Reyna, ipinaabot nila sa Reyna ang kanilang katwiran sa pagpunta doon. Nais nilang magtatag ng isang sistema ng pangangalakal kasama si Artemira. Ang Reyna, si Mira, ay hindi nasisiyahan na sila ay nagdala lamang ng mga lalaki sa kanila at nagkasala sa kanya. Plano niyang parusahan sila. Hindi siya tumitigil kahit na malaman na si Sinbad ay isang dungeon master. Sina Sinbad, Jafar, at Liox ay itinapon sa lambak ng kamatayan, habang si Hinehoho ay binibigyan ng ibang parusa. Sinubukan ng tatlo na umakyat sa kanilang paraan palabas ng lambak, ngunit ang mga pader ay natatakpan ng lumot, at wala silang magawa para makalabas. Wala ring pagkain o hayop sa lambak na kanilang makakain. Sa gabing iyon, nalaman nila na ang lambak ay napupuno ng lahat ng uri ng mga ahas sa gabi, at kinakain ang mga iyon upang mabuhay. Sa kanilang mga husay, gumawa si Sinbad at ang kanyang mga tauhan ng isang silungan para manatili sila at gumawa ng apoy upang maluto ang mga ahas. Nagagawa nilang magtrabaho ng sama-sama at sa mga mapagkukunan na mayroon sila, nagagawa nilang mabuhay. Habang nabubuhay sa lambak, parehong sina Sinbad at Jafar ay tila nakalimutan na ang dahilan kung bakit sila itinapon doon sa unang lugar at masaya sa kanilang buhay. Habang nanananghal yan, nagalit si Liox at ipinaalala sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit sila pinapunta doon, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalawa dahil sinasabi nilang mas komportable ang kanilang buhay dito kaysa sa pinangunahan nila bago nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Nagalit si Liox at umalis sa gabi. Kapag siya ay gumagala sa lambak, nakakita siya ng isang malaking piraso ng karne. Ibinabalik niya ito sa iba para ipakita sa kanila. Nasasabik sila sa pagkuha ng karne at pag-usapan kung paano ito lutuin. Habang sinasabi niya sa kanila na maaaring ito na ang kanilang daan palabas ng lambak, nakahanap si Sinbad ng ilang mahahalagang hiyas sa karne at hiniling sa kanya na dalhin ang mga ito sa lugar kung saan niya natagpuan ang karne. Pumupunta sila doon sa umaga ngunit wala silang nakita doon at nagpa siya na pumunta doon muli sa gabi. Sa gabi, makikita nila ang lugar na puno ng maraming karne. Biglang dumating ang malalaking ibon mula sa langit at kinuha ang karne. Pumupunta sila sa lambak gabi-gabi at kumukuha ng karne para kainin. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Liox na makalabas, at sinabihan siya ni Jafar na manalig kay Sinbad dahil may plano siya. Si Liox ay hindi naniniwala sa kanya ngunit ginagawa pa rin ang sinabi. Isang gabi, ang malalaking piraso ng karne ay ibinagsak mula sa langit. Sinabihan sila ni Sinbad na ukit ang karne at hintayin na kunin ito ng mga ibon. Pinipili sila ng mga ibon at pinalipad palabas ng lambak. Nang makalabas, sinabi sa kanila ni Sinbad na napagtanto niya na ang mga tao ng Artemira ay nagtatapon ng karne sa lambak upang kolektahin ang mahalagang bato. At nang magsimula silang kumuha ng pagkain, naisip nila na may halimaw na kumukuha nito. Kaya't nagpababa sila ng malalaking piraso ng karne upang mapulot ito ng mga ibon bago ito kainin ng halimaw. Kailangan lang nilang maghintay ng malalaking piraso upang makatakas. Ngayon sa labas ng lambak, sina Jafar at Liox ay mabuti upang mahanap si Hinehoho habang si Sinbad ay pumunta upang bawiin ang kanyang espada na humahawak kay Baal at Valipor mula kay Mira. Pagkatapos ay hinahamon niya ang Reyna sa isang tunggalian. Tinanggap at ipinahayag ng Reyna ang kanyang sarili na siyang may hawak ng Jin Cerberus. Ginagamit ni Sinbad ang kidlat ni Baal kay Mira, ngunit pinalihis niya ito gamit ang kanyang sarili.
Pagkatapos ay lumipat siya sa Valley Port ngunit pinalihis ito ni Mira gamit ang kanyang sarili. Ibinunyag niya na pinapayagan siya ng Sir Ores na gumamit ng tatlong elemento ng sabay-sabay at na, hindi tulad ng Sinbad, hindi niya kailangang lumipat sa pagitan ng mga djinn. Ginagamit niya ang kanyang apoy kay Sinbad para salakayin siya, at mukhang tinamaan siya nito, ngunit bigla siyang sumulpat sa kanyang likuran. Sinabi ni Jafar kay Leox na nanonood ng tunggalian, na ang tunay na kapangyarihan ng Balipor ay ang pagpapabagal nito sa kalaban ng hindi nila namamalayan. Sinusubukan niyang gamitin ang lahat ng tatlong elemento ng sabay-sabay, ngunit hindi pinaganya ni Sinbad ang kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya na kung gagawin niya iyon, aatakehin niya ang sarili niyang kaharian. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga kapangyarihan ng Valipors para talunin siya, na naging unang tao na gumawa nito. Si Sinbad at ang kanyang mga crew ay tinawag para sa isa pang pagpupulong kay Mira, na nagsabi sa kanila na siya ay nabigo sa pagkatalo ngunit ito ang pinakamasaya sa kanya sa mahabang panahon. Pumayag siyang bumuo ng alyansa kay Sinbad. Sinabi niya sa kanila na magpapadala siya ng mga diplomat sa kanilang kumpanya ng kalakalan at umaasa na mapanatili ang mabuting relasyon sa kanila. Sinabi niya sa kanila na habang nakikipag-ugnayan sila sa labas ng mundo, mas lalakas ang kanyang kaharian. Ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpasya na sumama sa kanila. Ang totoong dahilan, sabi niya, ay ayaw niya itong maging kaaway. Sinabi niya sa kanya na hindi siya naniniwala na ang tanging agenda niya sa pag-alis ay makipagkalakalan sa kanyang kaharian at tanungin ang kanyang tunay na motibo. Kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na gumawa ng bagong bansa at magdala ng kapayapaan sa mundo. Tinanong niya siya kung naramdaman niya ang kapangyarihang hawak niya noong siya ay nagbago at hiniling sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan at tulungan siyang gawin ang kanyang pangarap sa katotohanan. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya. Nagdududa siya sa pagtatanong kung nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Leox, ang anak ni Haring Darius na naglalakbay kasama nila bilang isang kinatawan ng kaharian ng Sasen. Sinabi niya na ang tanging paraan para magkaroon siya ng alyansa sa kaharian ng Sasen ay sa pamamagitan ng pagkatalo sa King Knight. At nagawa nilang magkaroon ng laban na iyon sa unang lugar na nangangahulugan na ang maalamat na mangkukulam ay hindi pa alam na ang Sasen Kingdom ay nasakop ang isang piitan. Tinanong ni Jafar kung sino ang maalamat na mangkukulam, at sinabi niya sa kanila na siya ay isang 200 taong gulang na Magi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang Magi ay mga gabay na lumilitaw sa buong kasaysayan upang iwanan ang mga tao sa oras ng pangangailangan. Idinagdag niya na ang Magi ay ang pinakadakilang sorcerer sa lahat ng panahon. Sa pamamagitan ng isang hampas ng kanilang wand, maaari silang magpakita ng mga piitan, at ginagabayan nila ang kanilang mga napili sa mga piitan na ito upang makuha nila ang kapangyarihan ng isang hari. Naniniwala siya na ang mga piitan na lumilitaw sa buong mundo ay kapareho ng mga nasa legends. Noon napagtanto ni Sinbad na si Yunnan ay isa sa mga Magi at siya ang gumagabay sa kanya sa simula. Tinanong niya kung alam niya ang tungkol sa uri ng tao na ang Magi ay, at sinabi niya sa kanya na ang Magi ay pinagpala ng rock. Ang rock ay ang headwater of life na dumadaloy sa mundo. Sinabi niya sa kanya na ito ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga piitan sa buong mundo at pareho silang mga bihag. Pareho silang pinili ng ilang iba pang puwersa na gustong magkita sila. Nagkita silang muli ni Hinahoho, kasama ang kanilang diplomat mula sa Artemira, na naghahanda para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Bago sila umalis, sumama si Mira kasama ang kanyang anak para magpaalam. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang magkaroon sila ng magandang relasyon sa kanyang mga anak na babae dahil sila ang hahalili sa kanya. Ang kanyang bunso, si Pesti, ay mahilig kay Sinbad at binibigyan siya ng balahibo mula sa isang ibon, isang simbolo ng swerte. Pinagpapala niya ang kanilang paglalakbay, at umalis si Sinbad at ang kanyang mga tauhan. Bumalik sila sa Napoleon kung saan ipinakilala ni Sinbad ang kanyang mga pinakabagong miyembro at nangakong gagawing Sindria ang pinakadakilang kumpanya ng kalakalan ng Rame Empire.